Magandang gabi mga ka-fuel. May isa na naman tayong ka-fuel na nag-PM at nagbahagi ng kanyang kwento. At bilang respeto sa kanya, itago na lang daw natin siya sa pangalang Rain. Isang ka-fuel natin mula Pampanga. Sabi niya sa message niya, "Hello Instant Fuel. So ganito po ang istorya na gusto kong ma-share sa inyo Instant Fuel. Noong February 2024, nagising ako na masakit ang right side ng tiyan ko. Parang may tumutusok. Hindi ko muna ito pinansin dahil akala ko lilipas din ito. Pero napansin ng marami na pumapayat na ako kasi halos wala na akong ganang kumain. Hanggang isang gabi, paghiga ko, hindi na talaga ako makahanap ng maayos na posisyon. Parang may tumutusok sa gilid ng tiyan ko, lumilipat sa gitna at umaabot hanggang dibdib ko. Hindi na ako makatulog ng maayos Instant Fuel. Nakaupo na lang ako sa mesa, natutulog. 2 araw na ganun po yung routine ko. Kaya naman Instant Fuel, nag-decide po ako na magpa-blood chem. Lumitaw na mababa ang hemoglobin at mataas ang infection sa urine. Pina-ultrasound ako ng doktor at doon nalaman na may kidney stone pala ako. May isa roon na malaki at hindi na raw pwedeng gamutin ng gamot. Pinag-CT scan din nila ako Instant Fuel at pagkatapos ni-refer ako sa urology. Sabi ng doktor, kailangan na raw maoperahan. Ang estimate na gastusin ay nasa 180,000 pesos. At pwede pa daw itong tumaas dahil nasa private hospital. Sa oras na yon, umuwi akong umiiyak. Iniisip ko kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera. Ang asawa ko ay minimum wage earner lang sa factory at 2 ang anak naming nag-aaral, isang senior high school at isang elementary. Nagdasal ako at sabi ko, "Lord, ituro mo po sa akin kung ano ang dapat kong gawin." At dito, pagkatapos kong magdasal, bigla na lang nag-text ang bayaw ko. Kinausap pala niya ang isang konsehal dito sa amin para humingi ng tulong. Bago kami pumunta sa hospital, nagpunta muna ako sa simbahan at nagdasal ako ulit. At pagdating sa hospital, sabi ng doktor, wala pa raw islat pero kailangan daw talaga maoperahan na ako. Naghintay ako at ilang buwan nga ang lumipas. Isang araw, tumawag ang pinsan kong konsehal. May tutulong na raw at within 1 day maooperahan na raw ako. Pero pagdating namin, sinabi ng doktor na wala na raw doon ang espesyalista para sa kidney stone. Doon ako napaisip Instant Fuel. Baka may dahilan kung bakit hindi pa ako naooperahan. Sa mga panahong iyon, Instant Fuel, huminto muna ako sa kakahanap ng schedule. Nag-research ako ng mga bawal, herbal, pagkain at lifestyle na dapat baguhin. Naniniwala kasi ako na walang imposible kay Lord. Instant Fuel, sa kabila ng sakit o karamdaman na aking pinagdadaanan, kumakailan lang na-scam din po ako ng 17,000 sa GCash. Nung una, galit na galit ako. Pero kinabukasan, naisip ko, pera lang yun, kikitain ko pa ulit. Na-realize ko, Instant Fuel, na blessed pa rin pala ako. Dahil wala na ako nararamdamang sakit at may kakilala ko na umabot na sa 200,000 pesos ang bill pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling. Kaya naman, Instant Fuel, sa mga oras na yon, nasabi ko talaga sa sarili ko na, salamat sa lahat-lahat, Lord. Sobrang blessed ko po pala talaga. Rain, maraming salamat sa kwento ng buhay mo at sa tiwala na binigay mo sa amin. Kung nakikinig ka sa mga oras na ito, at para sa lahat ng ka-fuel na dumaraan sa karamdaman, takot, gastusin at kawalan ng kasiguraduhan, hindi ka nag-iisa. Hindi ka pinabayaan at hindi nagkamali ang Lord sa buhay mo. Tandaan mo ito, Rain. Ang Lord ang great healer. Sabi nga niya sa Jeremiah 30:17, "But I will restore you to health
and heal your wounds, declares the Lord. Ang Lord din ang great provider. Sabi nga niya sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." At kahit sa gitna ng takot, hawak ka pa rin niya. Dahil sabi nga niya sa Isaiah 41:10, "Do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you." Kaya rin, hindi aksidente ang mga pintong nagsara. Minsan, pinipigilan tayo ng Lord, hindi para ipahamak, kundi para iligtas, ayusin at ipakita na siya ang may kontrol ng lahat. At para sa mga ka-fuel na katulad ni Ray ng pinagdadaanan ngayon, may pag-asa pa. Magdasal ka lang palagi, samahan ng sipag, tiyaga at pagtitiwala. Dahil ang Lord ang great healer at great provider. At para sa mga ka-fuel na hindi pa naka-follow sa page na ito, click the follow button now mga ka-fuel. At para mas marami pa tayong ma-encourage, mapalakas at matulungan araw-araw. Click subscribe button na rin po tayo sa ating YouTube channel mga ka-fuel. At sa mga nasa TikTok, just click the follow button now mga ka-fuel. Maraming salamat po and God bless us all.